atin pong barbecue pang negosyo. Talagang palong-palo yung sarap ng atin pong barbecue doon. Kung nenegosyohin po natin yon, syempre mas maganda kung meron pong kasamahan. Kaya ngayon, gagawa po tayo ng inihaw na pusit. Ang sarap din po ng pinakantimpla po natin dito kasi talagang nanunuot dun sa pusit po natin. At syempre, pinakang-posting po natin, nakapaloob na din po dito sa video. Kaya panoorin nyo lamang po hanggang dulo. Kung paano po ito gagawin, tara, bisahan na po natin. So ngayon, ang uunahin natin ay mag-marinate po muna tayo ng ating pusit. 4 na pusit yung gagawain po natin at itong 4 na ito ay tumitimbang po ng 1,400 grams. Ito po ha, nilinisan ko na po ito. Pag nilinis nyo yan, may parang plastic bag na merong buhangin, so tatanggalin nyo yon, and then yung mga parang atay-atay sa loob, plastic, and then dito po sa pinakang gitna, meron din akong tinanggal po dyan. Kung hindi nyo po ako masyado naintindihan, doon sa bibilhan nyo ng pusit, itanong nyo po kung paano po lilinisin. Para sigurado. Kung gusto nyo, tanggalin nyo yung balat. Pero ako hindi na. Kanina, violet na violet pa to. So, nung nilinis ko, nabalatan na siya. Tingnan nyo naman, ang lalaki mga katipid-tip. So, sa ipang mamarinate po muna natin para malasa yung ating pusit. Ito yung ating mga ingredients. So, unahin na po natin itong ating brown sugar, patis, yung ating pong paminta, iodized salt, oyster sauce, soy sauce, nor liquid seasoning or yung isang sachet na maliit. Nako, ewan ko na lang kung hindi talaga sumarap itong ating pusit. Suka. Kung sa suka, maglalagay din tayo ng kalamansi. So yung ating kalamansi, ganun lamang din po lagi kapag magmamarinate po tayo. Isama po natin yung balat para mas masarap. Imimix din po natin ito ng mabuti. Tapos, yung pinakang loob po nito, pwedeng lagyan din natin yan ng toyo para talagang nanunuot din yung lasa. After mahalo po natin ng mabuti yung ingredients, ire-rest naman po natin. So, at least 30 minutes kung nagmamadali. Pwede rin naman po ang overnight para mas masarap. 1 hour ko na siyang na-rest, so binalikan na natin. Ngayon, nasunod na po natin gagawin. Ito, pag mimixin lamang po natin. So, sa kamatis, mas better na hinog. Sibuyas. At dito, maglalagay din tayo ng kaunting luya. Pantanggal lansa dun sa ating pong pusit. At sa pampalasa po natin, maglalagay tayo ng nor liquid seasoning, magic sarap, iodized salt, paminta. Pagkatapos, haluin lamang po natin ng mabuti. So kapag na-mix na po natin ng mabuti, ngayon ay magpapalaman na po tayo dito sa ating pusit. Dito pwede rin tayo maglagay ng Reno kung type po natin. Pero ako hindi na kasi parang type ko yung natural na lasa yung palaman dito po sa ating pusit. So ngayon, ready na nating ipalaman ito. So, kapag nalagyan na po natin yan ng mga palaman, ngayon, tutusukan naman po natin ng toothpick para masecure lang natin yung ating pong ipinalaman. Isasama nyo po sa tusok yung ulo para sure lamang po tayo na hindi mahuhugot yung ulo. So, after po nito, pwede na po nating iihaw. Nabot na tayo ng gabi. So, tingnan nyo naman po yung ating pusit. Napakalaki. So, ito mabilisan lamang po ha yung pag-iihaw po natin. Kasi, habang tumatagal, ang mangyayari po dito, kukunat po yung ating pusit. Mga 2 to 3 minutes lamang po yung pagitan. So, depende po yung sa laki. Meron tayo dito ang ipang babasting. So, ito yung pinagbabara ng ating pusit. And then, nilagyan ko lang po ito ng oil. Nice. Kapag tingin po natin, luto na, firm na yung ating pusit, pwede na po natin yung hatian or after na pong maluto. Okay, so eto na yon. Para mas masarap yung ating inihaw na pusit, dito sa ating dipping sauce, naglagay lang tayo dito ng 1 tablespoon ng toyo and then 2 tablespoon po ng nor liquid seasoning. And then maglagay lang tayo ng kaunting sugar pang balanse. Optional yung paglalagay po ng niyad-yad na luya. So konti lamang po yon. Yung ingredients, makikita nyo naman po sa description. Kung pang negosyo, pwede nating ilagay sa ganitong lagayan. So,
So, di ba? Hitsura pa lang mga katipid tips, talaga namang napakasarap na nung ating po inihaw na pusit. So, ayan, di ba? At saka, yung amoy po nito mga katipid tips ha, napakabango, nakakagutom. Lalo na po ngayon, magsa-summer na, ang sarap nitong ibaon sa swimming. Ngayon, tikman lamang po natin ito ng mabilisan kasi yung mga kasama ko dito sa bahay, gutom na. So, ayan yung palaman. Wow! So, yung palaman po natin, talagang buong-buo. Malambot yung ating pusit. So, yung pagkakaluto, tamang-tama. Alam niyo yung kahit wala siyang sausawan, pero ang linamnam na yung ating pusit. Malalasan natin dito yung kalamansi, yung oyster sauce, yung toyo, yung Nor liquid seasoning, saktong-sakto, balancing ang lasa. Mapapa-extra rice ka dito mga katipid tips. So overall mga katipid tips, ang sarap ng inihaw na pusit. Ang ganda niya din gawing extra income. So kung nagtitinda na tayo ng mga ihaw-ihaw, itry nyo pong isama itong pusit. And then sundan nyo lamang po yung procedure ng paggagawa po natin dito. At nako, malalasahan nyo po yung sarap na sinasabi ko ngayon. Sarap. Munti ko nang makalimutan yung sausawan na ginawa po natin. So doon sa ginawa natin, meron panlabes. At kapag isinawsaw natin to, sarap. So ngayon, magko-costing na po tayo para may idea kayo kung magkano yung naging puhunan po natin dito sa inihaw na pusit. So ito, costing pa rin po dito ha. Magko-costing pa rin po kayo na sa inyo kasi iba't iba nga po tayo ng lugar, so magkakaiba ang presyo. So umpisahan po natin sa pagmamarinating po ng ating pusit. Yung pusit nagkakahalaga po ng 230 pesos po ang kilo at yung pinili po nating pusit is malalaki po talaga ito. Yung ating apat na pusit tumitimbang po ng 1 kilo at 400 grams kasi malalaki nga po. Yung inilagay po natin na pampalasa, sabihin na po natin na 15 pesos. Pagsamasamahin na po kasi tigkakaunti lang naman po yung inilagay po natin. Kaya ang total po ay 337. So yung peeling naman po na ginawa po natin, so sa ginawa po natin is madami pa pong natira. Estimate, mga 2 o 3 pusit ang mapapaglagyan po natin to. Depende po sa size. Sa kamatis po natin, 10 pesos. Buyas, and then yung kaunting luya na inilagay po natin, 10 pesos. Sa pampalasa na inilagay po natin dun sa palaman, 6 pesos. So, i-plus na din po natin dito yung inilagay po nating lettuce, yung in-slice po nating kamatis, at saka pipino, at saka yung sili, and then yung kalamansi. So, sabihin na lamang po natin na 15 pesos kasi 4 lamang naman po ito. Sa sauce na ginawa po natin, so sabihin na lamang po natin na 10 pesos. At yung packaging na ginamit po natin, itong paper plate, and then yung pinaglagyan po natin. Sabihin na po natin na 15 pesos. Pero dito, medyo may imumura pa po tayo dito. Kasi halimbawa, itong toyo po natin, pwedeng sa plastic na po natin ilagay. Kaya ang total po lahat ay 68 pesos. Pero magpa-plus pa po tayo doon ng other expenses. So nakagamit po tayo dito ng isang uling, 18 pesos. At yung pinakang labor po natin, so sabihin na po natin na 50 pesos. Kaya ang total po lahat ay 473 pesos po, pinakang puhunan po natin dito. Kasama na po doon yung pinakang packaging. Ngayon, tayo po ay naka-4 na pusit at ang kalalabasan po nun, 119 pesos po yung pinakang puhunan po natin kada isang pusit. Yung pagpepresyo pa rin po, nakadepende sa atin. So, pwedeng ibenta natin ng 150, 160, 180 hanggang 200 pesos. Kasi ito pong ating pusit is malaki po talaga at talagang hindi po ito tinipid. Sa mga pangpalasa na inilagay po natin and then sa pinakang presentation, sa pinakang packaging, hindi lugi doon sa magiging presyo. Sigurado na sold po sila dito. So ako, tutuusin ko siya sa 180 pesos. At kapag minus po natin yung pinakang puhunan, posible po tayong tumubo na 61 pesos po kada isang pusit. At kapag iti-times 4 po natin yon sa nagawa natin, so posible po tayong tumubo ng 244 pesos po dito sa ginawa po natin. So dito, kung magiging consistent po tayo at sasamahan pa po natin ng ibang ihaw-ihaw, hindi lang po yon ang posible po nating tubuin. At kung magiging consistent po tayo sa lasa po nitong ating pusit, hindi lamang po 4 na piraso yung posible po nating mabenta sa isang araw. So sana, bago po ulit nagtapos yung video po natin, meron po ulit akong naibigay na magandang negosyo idea po sa inyo kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. Kita-kits na lamang po ulit sa ating mga next video. Bye-bye!